Update na po tayo sa kahandaan ng ating mga guro sa pagbubukas naman ng klase sa mga pampublikong paaralan matapos ang Bagyong Karina at pinalakas pa nitong habagat. Kausapin po natin si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Magandang umaga, sir, at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Ms. Ronnie, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kamusta po ang ating first day na para sa mga guro sa pagbubukas po ng klase ngayong araw? Opo, ma'am. Ako po ay nagmo-monitor naman po sa ating mga kasapi sa buong bansa. Generally, okay naman po. So far, wala pa. Siguro dahil maaga pa, wala pa mga untoward reports po. Ako rin naman po kasi ay nandito po sa hearing din sa House of Representatives. Ukol din sa ilang mga panukala sa education sector po. Okay. Sir, meron daw kayong rekomendasyon na ipagpaliban muna yung pagbubukas po ng klase. Ito ho ba'y dahil pa rin dun sa mga eskwelahan na binaha at may mga ginagawa pang evacuation center, sir? Or meron pang iba? Yes, ma'am. Kahapon po namin yan nilabas yung aming apela sa mga mayor. Although Friday pa lang ay nag-recommend na kami sa ating Department of Education na Secretary Sani Angara at sa ating Pangulo na kung maaari yung klase po dito sa mga areas declared as tawag the state of calamity Yes, or sir. under the state of calamity declaration sana man lang ay i-postpone na lang yung klase at least 1 week or those fight pero ang ginawa naman po ng DepEd rito ay ibinigay po sa mga LGUs at sa mga DepEd field officials so far marami po marami pa rin naman po ng mga LGUs yung hindi po nagdeklara po na wala mo lang pasok ngayon at ayon sa report ng DepEd umaabot dito sa halos 900 ng mga eskwelahan. But beyond those schools identified by the Department of Education, tuloy po yung klase. So it's a sort of parang hindi naman late, hindi naman late yung aming panawagan, pero parang mahirap na po itong actionan ngayon, tinatanggap naman na po namin yun, kumbaga water under the bridge po, Ma'am Connie. I see. All right. Ano hong adjustments kaya ang ginagawa ng ating mga guro sa lugar po na maantala ang pagbubukas ng klase dahil pa rin po sa effect ng Bagyong Karina at habagat? Yan po yan. Actually, Ma'am Connie, yan yung isa naming dahilan para wala nang mga adjustments na kung saan mahirapan yung mga bata at mga teacher, pwede naman sana natin na suspend, pero dahil nga hindi naman po tayo napagbigyan, yung mga teachers po ang magdudugtong ng mga kakulangan, yung mga gaps at magpupuno ng mga kakulangan. Siyempre, sa ngayon, may mga eskwelahan po tayo na nagulat na rin po sa atin na may mga teacher na sinasabi sa kanilang mga estudyante at mga magulang, so okay lang, kahit hindi mo na pumasok ngayong araw na ito o bukas or even for the whole week, kasi naiintindihan ng mga teacher natin yung kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. And some of those affected ay mga teachers din mismo. Yun nga yung sinasabi namin, dapat kasi hindi naman na sukatan ng preparedness ng pasukan na yung physical readiness ng school, kundi yung psychological, Yes. Physical, emotional, and even financial, preparedness din ng ating mga teachers, ng ating mga bata at mga magulang. Kaya malupit na mga adjustments po ang gagawin dito, Ma'am Connie. But nevertheless, alam mo, very naman ang mga teacher natin, resilient, matyaga, creative, gagawa ng paraan, yun nga yung minsan kadalasan may medyo sinasamantala po yan ng mga nasa gobyerno, yung resilience nating mga mamamayan. Alright. Sige, sir. Marami pong salamat sa inyo pong pakikipanayam sa amin this Monday Maraming salamat morning. din po, Thank you Ma'am po. Connie, at from time to time din, magbibigay po kami ng mga update. Thank Sige you po. Thank you. Yan po naman si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.